Hey guys, welcome to another episode of Tandang's Tagalog Toy Review. So once again, ito ang inyong Homeboy Squad at maraming salamat sa inyong patuloy na pagla-like, share, and subscribe. Episode 120 na tayo. Ang episode na to ay hatid sa inyo ng The Geek Portal PH. Maraming salamat sa mga makukulit na bata ni Sir Marlon, David John. Hello sa inyo. At syempre, ating mga sponsors, Top Share pa ni Tito Ome, D and Company dyan sa Tumana. Hello. At syempre, Mikey's Burger House Lamuan branch ni Boss Vehe and family. Hello sa inyo dyan, mga sponsors natin. Syempre, hindi papahuli, Sweet Infusions ni Ma'am Sharon Nagbuya. Napaka-legit. And syempre, Humble Oven by Anna. Hello sa inyo. Okay, ang episode na to, ang review natin, maiba-iba naman. McFarlane naman tayo. Total, hindi naman tayo nag-review ng McFarlane. Mag-review tayo ng McFarlane. Okay. Ang ating review ay, ang main condition, nasa ano tayo Nasa bedroom tayo. So, ibang change location naman. Ito ay ang Robin Tim Drake version, multiverse. Natural lighting tayo ngayon guys. Yan yung side. Silyado yan. Pack na pack. Hello sa misis ko. Sa mga anak ko din. At sa apo ko. Yan. Oy, nakapag-submit na ba ng back to school ang lahat? Back to school tapos nag-uulan tayo. Tuwan-tuwa na naman yung mga bata. Walang pasok. Yan. Ito yung Robin dun sa Nightfall Batman. Okay. Unbox na natin siya. Hello nga pala sa tropa ko, si Tito Kat. Si Tito Jeff. Si best friend ko si Doc. Si Insan Juman. Si Insan Darlene. Si Chloe. Hello sa inyo dyan. Si Kuya Firms. Hello. At sa Ma'am Virginia. Asawa niya si Ma'am Birdie. Ayun na. Nga pala, namutan ko. Ito, importante ito. Ito yung front niya. Ito yung back. Na-miss ko yan. Yung mga drawing. Yan. Punks. Mukha lang siyang may eye bags, hindi na pagtutulog. Actually, pareho sila ni Batman. Hindi sila napagtutulog. So, para hindi pa nakakaalam, nakakailang Robin na po tayo. Hindi lang si Nightwing Robin at si Jason Todd Robin at Damian Wayne. Ewan ko kung popular siya, pero nung 90s, si Tim Drake ay isa sa mga popular na Robins actually. So, baka makagawa tayo ng comparison. So, meron siyang card at meron yung default stand. Actually ngayon, tatanggal ko na din yung stand, nagagamit ko na din siya pag dinidisplay ko. Yun. Excuse me. Yan yung card niya. Siyempre, kung meron kayong Nightfall Batman, gastos na naman. Siyempre, kailangan niyo may team Drake Robin kayo. Ayan. So, kayo na bahala magbasa niyan. So, ito, hindi siya namatay. So, young kid obsessed with Batman. So, nalaman niya na si Batman ay si Bruce Wayne. Ayan. So matalino siya. Ayan. So, dagdag niya sa collection. Tanggalin natin to. Malapit ako sa bintana so kaya natural lighting yan. So, tanggalin natin yan. Alam ko may lumabas na Nightwing na Robin dati, yung red. Hindi ko kinuha yun Hindi ko type yung unang version niya. Kasi ito yung hinihintay kong version. So, alam ko lalabas yan eventually. Okay, so natin dyan. Tanggalin natin. So, itong batarang niya, ito ay black version nung blue version na batarang ni Nightfall Batman. So wala siyang ang pinagkaiba lang niya is
Yung kulay, yun lang. Ito din yung sa pagkakaalala ko kasi bumili ako nun yung Nightfall, yung story na nag-revolve kay Bane. More often than not, ito din yung design. So, hindi siya super tigas. Sakto lang siya. Nabe-bend. Nothing special. Simple lang. Ewan ko kung ano. Ngayon. Tapos, yun yung kasama niya. Tapos, kasama niya din yung kanyang iconic na panghampas. Hindi naman iconic. So, lahat naman sa kanila may panghampas. Dahil hindi pumapatay si Batman and Company. So, ang sukat nung... sukatin natin para may idea kayo. 6 inches ba yan? Palagay ko hindi. So, it is... roughly 6 inches. Roughly 6 inches. Kasing laki ng... Kasing laki ng Marvel Legends. Ito, pag tinabi mo yung Robin na Boy Wonder, lapas na. May idea na kayo. Okay. So, tanggalin natin si Tim Drake. Sa kanyang, natin siya. Ilo-ilo nga pala kay Sir Mark Chua at sa mga iba nating masugit at masusungit na manonood. Sir Lion and Company, hello sa inyo. Ito lang. At sa mga kapatid ko dyan sa US at kamag-anak na rin. Uy. Kung wala naman din kayong gagawin sa labas, huwag na kayo lumabas na. At delikado. Uulan, nagbababagyo. So, okay. Tuwa na naman yung mga estudyante. Ayan naman pasok. Okay, so ito na siya. Hello nga pala sa anak ko si Andres. Tuwan-tuwa na naman niya. May kukulitin na naman niya. Kukulitin na naman niya ako. So pag tinanggal natin siya... Ay! Ba't nang zoom in? Yan. May ghost. Excuse. Hello nga pala sa mga kulit kong teammates. At sa mga dati kong teammates. Hello! Oy, ito na. So, face sculpt muna tayo. Face sculpt. Not too bad. Meron siya yung hindi mo alam kung nakangiti, may sasabihin, pinapauso silang yung mga nakaganyan, yung mga nakabukas ng konti yung bibig. Paint overall is maganda. Wala akong masabi kasi yung mukha niya ba compared dun sa nakaprint sa comics, maganda o hindi. Mas maganda itsura nito. Hindi siya mukhang nagbibisyo. Mga paint may mga lagpas-lagpas. Oo, expected naman yun. Lalo na kung ito yung titirahin mo, napakaliit niyan. So, nagbi-bleed siya. Overall, very passable naman. Walang lagpas-lagpas. Ito, may tama siya dito. Konti. Pero hindi naman yan. Expected yan kasi malapit sa joint. Pero yung Robin logo, daling-dali. Okay. So, aesthetically speaking, okay siya. Okay. Try natin yung height niya. Compare natin siya. Panukat natin. So, si Tim Drake, pag sinukat mo siya, yan, 7 inches. Okay. So, ano itsura niya pag itinabi mo siya kay siyempre, tatanong, ano itsura niya pagkatabi niya si Nightwing? Ito, yung itsura niya pagkatabi niya si Nightwing. So, ang maganda yung scale niya, kasi hindi sila halos magkasing laki. Ayan na naman, nagsuzoom na naman. Ano ba yan? Ayan. Tapos, pag tinabi mo yung supposedly isang kuya-kuyahan niya si Jason Todd. Bawa, ito silang tatlo. Ayan.
So maganda yung scale, hindi sila nagkakalayo, pero hindi naman masyadong malapit para sabihin na iisang mold lang sila. Okay, lagyan natin si ano. Teka, kunin ko yung Damian Wayne. Teka lang. Ayan. So, napakaganda na yung scaling niya. Magkakasama na yung supposedly yung Robins. So, tama-tama lang yung scaling ni Tim Drake. Okay, pag compared sa mga kapatid niya. So, articulation na tayo. So, articulation side, ito nakita ko to dati. Una akala ko ang pangit. So, ito yan. Ito yung problema ko sa kanya. Pag sumide siyang ganun, labas yung buhok niya dito. Mukha na siyang toy. Pag ginanon ko naman siya, baba, ito. Well, almost possible naman siya. Hindi naman siya ganun ka-big deal siguro. Pwede siyang mag 360. Hindi natin ikot. 360 yan, 360. Titingala siya hanggang ganun. Yuko siya hanggang doon. Limited. Ito, dahil hindi magagalaw yung joint na dito. Yan na yun. Ito yung ulo niya eh. Okay. Tapos, meron siyang dito, butterfly joint. May ikot, 360. Meron din siyang joint dito, sa gitna. Yun. Pag inikot-ikot mo siya, ayun na. Toy na siya supposedly. Okay. Tapos, meron siyang double elbow. Pag dinouble elbow mo siya, unbiased opinion, yes, medyo masagwa. Masagwa talaga. Unbiased opinion. Yun. Ab crunch, meron sana. Kaso tumatama dito sa part na ito. Ito. Kaya natin ito mga yan. Panel line, pwede kong itiman to. Pwede. Yung mga itim, yan. Pwede sana, kaso limited kasi nga yung abs niya. May side to side. Yes. Dito sa baba. Dito meron din. So, meron din dito sa baba, sa may belt. Ito pwede mong lagyan na itim-itim to. Okay. Nga pala, sa wrist. Okay, wrist. Yun. Good movement. Ito, pwede siyang sumide ng ganyan. Pwede siyang mag-front kick. Pwede siyang mag-back kick. Side. Double joint. Sanay na ako dito, pero nasa sa inyo kung mapapangitan kayo o hindi. Kasi itong mga ganito. Kay Red Hood maganda eh, smooth na smooth. Sa kanya, opinion ko lang, not so much. Kay Nightwing, smooth na smooth eh. So nasa sa inyo na yan, preference na lang. Pero ako masaya ako, kompleto ko na yung Robins. Yung mga original, yung mga Robins talaga, naka-4 na ako. So okay na yan, okay na sa akin yan. Ano pa ba? Yung sa paa. Teka, review lang natin yung sa paa. Actually, na-enjoy ko tong toy review na to. Salamat. Okay, ang sa paa naman, dito, ito, astig yan eh. Kasi, yun yung nagsimula kay Grifter. Ito yung bentayo niya, smooth na smooth. Yun. Ito pwede na ikot to. Actually, may ikot dito. May ikot din dito sa baba. Ayan. At ang ganda ng sapatos ni Tim Drake, Robin. Nakatabi boots. Para sa mga nakakalam, ito yung sa mga ninja. Diyan nila iniipit yung ninja stars. So, magawan ko ng paraan to.
Yan, no? So, astig. Plus point sa akin yan. Okay, sa back, wala masyadong happening sa back. Itong ilang kulit, lalagyan mo ng bulsa dito. No? So, may back pocket siya. Butt pocket. Alright. So, what can make this figure better? Improvement. So, face sculpt, wala na. Okay na to. Dito na siguro yung sa baba. Improvement. Saka yung nangangamay platinum edition na naman. Additional alt hands, nakasuntok, yung gaya ng ginawa nila dun sa isang Robin na sangkaterba yung pointy fingers, ganito, ganyan, yung gold label nila. That would make the action figure much better. Yun nga lang, mahal. Pero ganun talaga eh. Pero itong Team Drake Robin na to, puti na lang, masaya ako at naghintay ako, hindi ko binili yung pula. Nasa sa inyo yan. Kung nangongolekta kayo ng Bat Family, so must have. Pero kung hindi naman kayo hardcore na, halimbawa, okay lang na hindi kayo bumili ng bawat Batman figure, okay lang din siya. Not too sure kung magmamahal siya gaya ng team ng Nightwing o Red Hood na 2-pack na talagang namang pack na pack ang presyuhan ngayon. Pero titingnan natin kung magmamahal siya. Pero sa ngayon, nai-enjoy ko siya. Maganda yung figure. So, figure-wise, bigyan natin siya ng 8 out of 10 or 9 out of 10. Mga 8.5 ganun. Alright? And maraming salamat sa inyong patuloy na pagla-like, share, and subscribe. Tunghayan nyo uli. Ay, doon sa mga nagsusubaybay sa comic strip ko, maraming salamat. Tunghayan nyo uli ang ating episode 121 naman tayo sa susunod. Once again, ito ang inyong homeboy squat, Lola Squat. And thank you very much. Bye-bye.